Ang aswang sa Barrio San Roque. Sa baryo ng San Roque, isang payapang lugar sa gilid ng bundok, ay may mga bulong-bulungan tungkol sa isang nilalang na kinatatakutan ng lahat, ang aswang. Tahimik ang baryo sa araw, ngunit kapag sumapit ang dilim, nagsisimula ang takot. Mula sa pag-ungol ng hangin hanggang sa huni ng mga paniki, tila ba may lihim na bumabalot sa bawat sulok ng baryo. Ang mga matatanda sa baryo ay laging may paalala, huwag maglalakad mag-isa sa gabi. Isara ang mga bintana at pintuan bago mag-alas 6 ng gabi. Huwag tanggapin ang pagkain mula sa hindi mo kilala. Ito raw ay upang makaiwas sa aswang na matagal nang nambibiktima sa kanilang lugar. Simula ng lagim isang gabi ng tag-ulan, naganap ang isang pangyayaring yumanig sa buong San Roque. Nawala ang isang buntis na si Aling Marta, 8 buwang buntis sa kanyang ikatlong anak. Ayon sa kanyang asawa, huli niya itong nakita bandang alas 9 ng gabi habang naghuhugas ng pinggan. Nang siya'y lumabas upang isara ang kulungan ng mga manok, pagbalik niya ay wala na si Aling Marta. Sa likod ng bahay ay may bakas ng putik na tila kaladkad ang isang paa. May mga patak rin ng dugo. Sinundan ng mga taga-baryo ang bakas patungo sa kakahuyan, pero natapos ito sa isang punong balete na matagal nang kinatatakutan. May nagsabi pang may nakita silang lumilipad na anino sa langit, malaki, itim, at may mahahabang pakpak. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Aling Marta, hubot-hubad, duguan, at wala na ang sanggol sa sinapupunan. Mga hinala at takot mula noon, naging mahigpit ang mga tao sa gabi. Halos wala nang lumalabas, at naging palaisipan kung sino ang aswang sa kanilang baryo. Ayon sa matandang Lola Sinang, ang aswang hindi mo agad makikilala. Maaari itong magkunwaring karaniwan lang na tao, tahimik, mapagkumbaba, pero sa gabi ay nagbabagong anyo. Mula sa mga hinala, lumitaw ang pangalan ni Manang Lilia, isang matandang babaeng naninirahang mag-isa sa dulo ng baryo. Hindi ito sumasama sa mga pagtitipon, at madalas daw ay may naririnig na kakaibang tunog mula sa kanyang bahay tuwing hating gabi. Isang grupo ng kabataan ang naglakas loob na silipin ang bahay ni Manang Lilia isang gabi. Nagkubli sila sa mga talahiban. Bandang alas 12 ng gabi, nakita nilang may ilaw sa loob ng kubo. Nakasilip sila sa bintana at hindi nila inaasahan ang kanilang nakita. Nakatayo si Manang Lilia sa harap ng altar na may kandila, habang pinupunasang tila dugo ang kanyang muka. Bigla siyang napalingon, at sa isang iglap ay parang naging dilim ang paligid. Tumakbo ang mga kabataan sa takot, at mula noon, hindi na muling lumapit ang sinuman sa bahay ni Manang Lilia. Pagpapasya ng baryo. Dahil sa takot at galit, nagpatawag ng pulong si Kapitan Ernesto. Gusto na ng mga tao na paalisin si Manang Lilia sa baryo. Ngunit may ilan ding nagduda. Paano kung hindi siya ang tunay na aswang? Ngunit isang gabi, si Kapitan mismo ang naging biktima. Nakita siyang umiiyak sa harap ng kanyang bahay. Hawak-hawak ang katawan ng kanyang anak na sanggol. Wala na itong buhay. Wala ring sugat, pero malamig na malamig ang katawan. Dito na nagsimula ang kaguluhan. Tama na! Hindi na tayo ligtas dito. Kailangan nating tapusin ito! Sigaw ni Kapitan Ernesto. Ang paghaharap bandang hating gabi, nagtungo ang mga tao sa bahay ni Manang Lilia. May dalang mga sulo, bawang, at itak. Pero pagdating nila roon, wala na ang matanda. Gulo-gulo ang bahay, may mga bakas ng hayop sa sahig, at amoy na parang nasusunog na laman. Sa ilalim ng papag, may nakita silang lumang baul. Nang buksan ito, tumambad ang iba't ibang bagay. Mga tuyong parte ng katawan ng hayop, balat ng ahas, tuyong damo, at isang lumang litrato ng isang babae na hawig kay Manang Lilia pero mas bata. May isang matandang lalaki ang sumigaw, "Siya nga! Siya ang anak ni Gregoria, ang unang pinaghihinalaang aswang dito noong bata pa ako." Lalong lumalim ang takot ng mga tao. Ngunit isang tanong ang hindi pa rin masagot. Kung umalis si Manang Lilia, nasaan siya ngayon? Ang katotohanan, lumipas ang ilang linggo na walang insidente. Akala ng mga taga-baryo ay tapos na ang lagim. Pero isang gabi, may batang nakita sa likod ng paaralan, duguan at takot na takot.
Ayon sa bata, may babaeng lumapit sa kanya. Binigyan siya ng candy at nang kagatin niya ito, bigla siyang nahilo. Mabuti na lang at may dumaang gwardya. Ang paglalarawan ng bata ay hindi kay Manang Lilia, kundi kay Aling Rosa, ang isa sa mga masayahing tindera sa palengke. Mabait, matulungin, at tila walang bahid ng kasamaan. Nang siyasati ng mga awtoridad ang bahay ni Aling Rosa, natagpuan nila ang isang lihim na silid sa ilalim ng sahig. Doon may altar, mga bote ng dugo, at balot ng balat ng hayop. Doon napagtanto ng mga taga-baryo. Ang tunay na aswang ay hindi ang inaakala nilang kakaiba, kundi ang taong hindi mo iisipin. Wakas dinala sa kumbento si Aling Rosa, at ayon sa mga pari, hindi siya basta tao. Siya raw ay sinaniban ng masamang espiritu. Matapos ang dasal, pagpapalayas, at araw-araw na pagbabantay, tuluyang naging payapa ang baryo. Ngunit ang mga tao ng San Roque ay natuto ng mahalagang aral. Ang kasamaan ay hindi laging nasa anyo ng kakaiba. Minsan, ito'y nakatago sa ngiti ng taong palaging nariyan. Ang gumamatandang tahanan sa gubat sa isang liblib na bayan sa gilid ng kagubatan, may isang matandang lalaki na kilala sa tawag na Lolo Damaso. Siya ay nakatira sa isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid. May bakod na gawa sa patpat at halos nag-iisa sa pagitan ng mga matatayog na puno at makakapal na halaman. Araw-araw, naglalakad siya mula sa kanyang kubo patungo sa gilid ng kagubatan para kumuha ng kahoy, halamang gamot, at kung anumang makikita niyang mapapakinabangan. Ang mga taga-baryo ay may takot kay Lolo Damaso. Noong una, iniisip nila na sadyang banyaga ang buhay niya. Hindi nakikipag-ugnayan sa iba. Tuwing gabi ay may mga kakaibang ilaw na kumikislap sa paligid ng kanyang kubo. At kung minsan ay may mga tunog na parang ungol, pag-iyak, o mga yapak sa kakahuyan na hindi nila maintindihan. Isang gabi, dumating ang isang grupo ng mga binata, sina Juan, Rico at Mario, na may layuning maghamak sa kagubatan. Sila ay taga-baryo rin at madalas makipagbiruan tungkol sa kababalaghan sa bayan. Kasama nila ang isang dalagitang nagngangalang Elena na nais makakita ng aswang para maniwala sa mga kwento. Promise, walang mangyayari. Bungad ni Juan habang naglalakad papasok ng gubat, hawak ang sulo at saging na may itak. Ngunit alam nila sa sarili na may kakaiba sa hinaharap na gabi. Paglusong sa gubat, habang sila ay papasok sa mas makapal na bahagi ng gubat, naramdaman nila ang lamig ng hangin at ang mga anino ng mga puno na tila gumagalaw kahit walang hangin. Nakarinig sila ng malayong hikbi at tunog ng paghampas sa mga dahon. Sa bawat hakbang, ang tunog ng kanilang mga paa sa tuyong damo at sanga ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Si Elena ay nanginginig sa kaba habang hawak ang sulo. "Sinong kasama natin rito?" bulong niya. "Naku, wag kang matakot," sabi ni Rico. "Kung may aswang man, hindi tayo makikita agad sa dilim." Hindi pa man sila nakarating sa gitna ng gubat, ay napansin nilang tila sinusunod sila. Parang may mata ang kagubatan. Ang dami ng kulog ng insekto, ang pag-iingay ng mga ibon sa dilim, at ang pagpapahayag ng hangin sa mga dahon, lahat ay nagdudulot ng tensyon. Sa isang punto, nakarinig silang may naglakad sa likod nila, mabilis na galaw, at ang daing ay parang nang buntis. "Uwa!" ngunit natigil agad. "May narinig ba kayo?" tanong ni Mario habang huminto. "Parang babae," bulong ni Elena. Nakaramdam sila ng kilabot, ngunit nagpasiya pa rin silang magpatuloy. Ang kanilang puso ay mabilis na kumakabog sa dibdib, ngunit ang utak ay nag-uutos na huwag huminto. Baka wala namang aswang doon at sila lamang ay nag-aabuso sa kanilang imahinasyon. Pagpapahinga sa malapit na tubigan. Matapos silang makalakad ng hindi gaanong layo, may napansin silang maliit na sapa. Dito sila nagpahinga, pinatigil ang paghinga, at nagtiyak na tahimik ang paligid. Si Lolo Damaso ay hindi nila nakita rito, ngunit may kakaibang katahimikan ang lugar. Habang nagpahinga, napansin ni Elena ang isang matandang anino sa gilid ng gubat, malayo. Ang hugis nito ay hindi malinaw, para bang isang tao na nakasuot ng maputing damit o kumot.
Siya'y nagulat. "Huwag kayong gumalaw," bulong niya sa tatlo. Ngunit masyado nagulat ang iba kaya hindi sila nakagalaw ng mabilis. Ang anino'y naglaho ng sandali pa. "Bakit parang nakita ko si Lolo Damaso roon sa gilid?" Sambit ni Juan, ngunit wala silang makitang tao. May pakiramdam silang may sumilip sa kanila, ngunit sa pagitan ng mga puno lamang. May sumiklab na palakol sa dilim, isang huni, isang ungol. Ang hangin ay dumampi matalim sa kanilang balat. Lumundag sila mula sa pagkakatayo. "Nakakaba," sabi ni Rico. "Tara na, umalis tayo rito." Ngunit bago sila tuluyang umalis, narinig nila ang may hinang iyak at parang may yabag papalapit sa kanila. Mabagal, mabigat. Tila may tumitindig na tao sa gilid ng sapa, sa pagitan ng mga puno at ang unang sagupaan doon, sa pagitan ng mga puno at sa lilim ng buwan. Nakita nila ang isang babaeng may mahaba, litaw na buhok, at suot na maruming puting damit na tila napunit. Ang mukha niya ay malabo sa kadiliman, ngunit ang kanyang mga matay nagliliyab ng bahagya. Parang may apoy sa loob ng mga mata niya. "Tulungan ninyo ako!" Wasak ang tinig niya parang kay raming pag-iyak, ngunit may kasamang halakhak na mababa at malupit. Ang sulo ni Elena ay nanginig. Si Juan naman ay nakahawak sa itak, nagtataglay ng tapang sa mukha kahit nanginginig ang balikat. Sa isang kisap mata, naglabasan ang matandang babae sa pagitan ng mga puno. Mabilis siya. Ngunit hindi ito madalas na aswang. Mukhang tao pa rin, ngunit may kakaibang aura. Bago pa man makagalaw ang tatlo, tumalon siya papunta sa harap nila. Ang sulo ni Elena ay nabagsak. Si Rico ay napaiyak sa gulat at umatras. Si Mario ay naghubad ng sapatos para tumakbo. "Nanak!" sigaw ng babae. "Tulungan ninyo ako!" Ngunit sa kanyang kamay ay may mahaba at matalim na kuko, na tila balat lamang ang nakasabit sa kanyang daliri. Sa minutong iyon, naramdaman nilang hindi ito tao. Ito'y aswang na kumukuha ng anyo ng tao upang linlangin ang mga naninirahan. Ang babae ay nagbago. Ang mukha niya'y nabaling, parang buto ang kalansay. Ang mata'y namumutla. Ang puting damit ay lumilipad sa hangin gaya ng nauupos na lambong. Si Juan ay kumilos ng mabilis, pinaimas ang itak at humanda tumalon upang atakihin. Ngunit may lakad ang aswang, mabilis at maliksi. Sumalasa ito sa gilid, naglakbay ng malaking paglukso at lumipas sa mga puno at busilak na dahon. Ang iyak niya ay tumahol, parang pagngangalit. 3 binata ang nagsigawan at nagtakbo patungo sa daan palabas ng sapa. Si Elena ay naglakad ng napakabilis, naghahanap ng tulong. Ngunit ang gubat ay lumawit. Parang lason sa kanilang paningin, tila bawat puno ay nagiging pader. Bawat anino ay balak na sumagupa. Ang quote kubo ni Lolo Damaso, sa kabila ng kaguluhan, nakalayo sila ng bahagya at natagpuan ang lumang kubo ni Lolo Damaso. Isang maliit na gusali, may ilawan sa loob. Doon nila hinanap ang matanda. Piliing kumatok si Juan. Matapos ang ilang sandali, kumalaw ang pinto. Mabagal ang pagdilat nito. Isang payat na kamay ang sumulpot, sinundan ng isang nakayukod na pangangatawan, si Lolo Damaso. "Nakakuyam ka rito," mahina ang boses niya. "Ano ang hanap ninyo sa gabi?" Hindi muna nagsalita ang tatlo. Si Elena ay humihingal, si Rico ay nanginginig, si Mario ay hawak ang itak. Nakita namin ang isang aswang," wika ni Elena, nanginginig ang boses. Tahimik si Lolo Damaso. Ang kanyang mata ay malamlam at mukhang mapagmasid. Tiningnan niya ang gagmay na usok sa lampara sa loob. "Pasok kayo, baniw." "Usito-seyo," sabi niya. Pumasok sila sa loob ng kubo. Ang loob ay simple lamang. May maliit na mesa sa gitna, ilang bangko at mga halamang gamot na nakabitin sa kisame. Sa gilid, may lumang lampara at ilang rekado. May aroma ng damo at kahoy. Habang nag-uusap sila, nagsimula si Lolo Damaso. "Ayaw ninyo pakinggan ang kwento ko, ngunit napilitan akong sabihin ito ngayon. Ako'y naging tagapangalaga ng gubat noon pa man. Itinuring ng mga espiritu ng kalikasan bilang bantay. Ngunit may sumpa rin akong dala. Sa gabi, ako'y nagiging matandang aswang
upang bantayan ang gubat laban sa mga kumakain ng laman. Ang lihim ng matandang aswang lumuhod si Lolo Damaso sa harapan nila at sinimulang kwento ang sarili niyang trahedya. Noong bata pa siya ay taga-baryo din. May isang masamang pangkat ng aswang na dumating sa kanilang bayan at pininsala ang mga tao. Umayat, kumain ng mga nilalang, pinatay ang mga hayop, kumawala sa karilagan ng gabi. Ang kanyang pamilya ay sinalakay. Ang kanyang asawa at anak ay napilitan niyang iwan. Sa isang gabi, patuloy niya, lumapit sa akin ang isang matandang engkanto sa gitna ng gubat. Sinabi niyang ako'y piliin, maging tagapagligtas ng gubat o maging makasalanan. Ang pagtanggi ko'y magdudulot ng gulo sa mga tao. Ang pagtanggap ay hahantong sa aking buhay na walang katiyakan. Binigyan siya ng isang tsimbolo, tanda, isang maliit na butil na may lihim na kapangyarihan na magpapahintulot sa kanya na malamangan ang anino ng aswang. Ngunit sa gabi may bahagi siyang nagiging isa rito. Ako ay nagpakita sa mga tao bilang matandang manghihilot, tagapagtanim ng gamot, at naglilinis sa mga sugat at karamdaman. Ngunit sa dilim ng gabi, ginagawa ko ang tungkulin ko. Labanan ang mga aswang na dumadayo sa gubat upang manakit ng kalikasan at tao. Ngunit dahil sa sumpa, si Lolo Damaso ay unti-unting nawawalan ng kontrol. Minsan sa piling ng buwan, siya ay humihimlay sa lupa at nag-iingay gaya ng aswang. Minsan, siya'y nawawala sa gubat ng buong gabi. Ibinabalik ng kanyang katawan ang bulong ng hangin at ang bulong ng mga puno. Sa tuwing may aswang na papasok, wika niya, dapat akong lumabas at itakwil siya. Ngunit sa bawat sagupan, may parte ng akin na humihingi ng kapatawaran. Naroon sa kanyang mata ang sakit at pagod. Isang matanda na nagsusumikap na itama ang mali. Ang digmaan sa gabi, habang nagkukwento si Lolo Damaso, walang malay ang tatlo na may bumubulong sa labas. Lumabas sila upang magmasid at nagsisiyasat. Sa dilim ng gabi, may mga mata silang namataan. Naglalakad sa pagitan ng puno. Mga aswang na malalaki at mabilis. May mga kuko at mabalahibong katawan, sumasagal sa hangin. Naghandaan silang katon at bilang isang pangkat ng naghahangad ng buhay. Tumayo sila sa bakod ng kubo ni Lolo Damaso. Si Lolo mismo ang humarap sa kanila. Hawak ang isang antigong baston na may ukit ng simbolo ng buwan at dahon. Lumalapit kayo, hamon niya sa aswang. Hindi ninyo tatapusin ang gubat. Napabuntong hininga ang mga aswang. Lumundag sila patungo sa kubo. May humahagulgol, may sumisinghal. Sumabog ang katahimikan ng gabi sa mga sigaw ng pakikipaglaban. Ang mga patpat at kawayan ay pinunit, ang bubong ay natilamsik. Si Juan, Rico at Mario ay tumulong sa pag-atake gamit ang itak at suklay. Sa gitna ng labanan, may isang aswang na sumugod kay Elena. Tinalian niya ito at hinatak palayo. Napabuti si Elena, agad siyang natanggal sa pagkakahawak. Si Lolo Damaso ay naglatag ng apoy mula sa gamot at mga halamang pang-aswang, mga rekadong ipinaghahalo niya mula sa mga lihim na halaman, at inilantad ang apoy sa katawan ng mga aswang. Sa liwanag ng apoy, ang mga aswang ay nagliyab ng kulay pula at sumigaw sa sakit. Karamihan sa kanila ay umilag at tumakbo palayo sa gubat, nag-iiwan ng bakas ng abo at abo sa hangin. Ang ilan ay natumba at di nakabangon pa. Nagwakas ang laban, ang makatahimikan ay bumalik, ngunit may pulot-pukyutan ng hangin, anino sa pagitan ng mga puno, at ang tunog ng malalayong sigaw na unti-unting nanilimahid. Ang bukas sa pagdating ng bukang liwayway, ang tatlo ay pagod, sugatan, ngunit buhay. Si Lolo Damaso ay nakayuko sa harapan nila, nagdurusa ngunit buong tapang. Kayo'y mabubuhay dahil pinili niyo ang tama, wika niya. Nang masilayan ng araw ang kagubatan, natuldukan ang kadiliman. Ngunit ang gubat ay nagtatago pa rin ng mga lihim, mga anino sa likod ng puno, mga yamig ng hangin, at mga bulong sa mga dahon. Habang sila ay naglalakad palabas ng gubat, napangiti si Elena, si Rico at si Juan. Hindi ko akalain na makakatapak pa tayo rito, ani Juan. Ngunit hindi nila alam, may isang anino
Malapit sa likod nila, na dahan-dahang sumusunod, alimpuyok ng katawan ng isang aswang na sugatan, naghihintay ng gabi upang bumalik. At si Lolo Damaso? Siya ay bumalik sa trabaho bilang tagapangalaga ng gubat. Ngunit gabi-gabi, siya'y nasa labanan. At sa piling ng buwan, dala niya ang sumpang kanyang pinili noon